Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Sir, sinagot na to ni Senator Risa, pero kasi may mga criticisms na parang lumilihis na raw po yung topic dun sa hearing ng Pogo, na imbis na sa Pogo daw nag-shift na raw kay Mayor Go. May we get your stand lang po. Unfair naman na sabihin na hindi kami gumagawa ng research. In fact, for this committee hearing, katakot-takot na research yung ginagawa. Hindi lang ako, kundi mga staff namin, staff ng committee, staff ng mga senators. At walang sarswela dito na nangyayari. Bibigyan ko kayo ng very specific example kaya bakit in-expand yung investigation at nasama yung ibang mga kapamilya ni Alice Go. Nung tinignan namin ng mga corporations, pinag-usapan namin ng hearing. Sinabi ni Alice, dalawa ang corporation nila na pinagkukunan ng cash flow. No, QJJ Farms, QJJ Embroidery. Tinignan namin yung financial statements, lugi o maliit lang yung kita nito. So ang tanong, saan nanggagaling yung pera? Saan nanggagaling? Kung hindi nanggagaling sa negosyo nila, saan nanggagaling yung pera? In-expand namin dahil ang incorporators ng kanyang corporation, kasama doon yung kanyang mga kapatid at kasama yung kanyang yung tatay. At meron pa isa doon na kasama, isang babae pangalan Lee Wenyi. No? Na tingin ko, ito siguro yung totoong nanay niya. No? Tingin ko, my personal analysis. Because family corporations to eh. At kaya in-expand namin dahil nakita naman natin in investment doon, 6.1 billion, hindi nakikita sa family corporation sila, saan nanggagaling? Baka personal investment to ng tatay, baka personal investment to ng mga kapatid. We have to look at that angle also. Ano yung 6.1 billion, sir? Yung cost ng buildings. No? 37 buildings yan in a 10-hectare property. So, we have to look at kung saan nanggagaling yung pera. If it's not from the corporation, maybe individual. Hindi natin alam. No? Baka meron silang individual businesses na hindi kasama sa negosyo. So, we have to look at all of those. So, hindi sa lumihis, but we expanded the investigation because yung money laundering, napakalaking aktibidad to na dapat tignan lahat. Tinatanong ko rin sa ito si Egay is a veteran businessman to. Kung may 6.1 billion ka, ilagay mo na lang sa Caloocan, which is a highly urbanized city. Baka third-class municipality. Diba? Second-class municipality. No? So, ito yung mga ganitong, kaya nga if you look at nung pumunta kami sa Banban, ito na yung pinakamataas na building doon eh. Hindi makikita dahil yan na yung pinaka malaking development in that area. And you discovered those things along the way, di ba? Because we expanded the investigation. So, kailangan namin makita lahat ng picture. Pero di ba ang magte-take over na yung Senate Blue Ribbon? Hindi, iba pala yun. Kayo pa rin. If Senate Blue Ribbon, meron siyang investigation on the fake passports and fake birth certificates. Medyo related dito. Medyo related. At natuklasan nga nila na mayroong mga sindikato na go-operate sa PSA dahil napakadaling kumuha ng birth certificate. Ibigay mo lang yung gusto mong information, mag-sign ka ng affidavit, bibigay na sa'yo yung birth certificate mo. Kung kakilala mo yung registrar, huwag ka na mag-submit ng mga mandatory requirements, may birth certificate ka na. At yung birth certificate na yun, pwede ka nang kumuha ng passport. Okay. Tsaka mga illegal workers, di ba? Walang work permits. It was only after PAOK raided it. Correct. Walang mga work permits lahat yun. That's why yung accountability nasa PAGCOR rin. Dahil meron silang tao doon 24/7, bakit nakalusot ito at bakit hindi nila nakita na walang mga permit yung mga nagtatrabaho doon? 24/7, ibig sabihin may tao silang kasi under their guidelines, they have to inspect all the facilities inside the Pogo Hub. So ibig sabihin dapat naglalakad sila, tinitignan nila yung mga activities doon.
Kaya nga na-transfer ni Mayor Guo ang liability sa kanila eh. Both. Oo. As a mayor, meron ka ring dapat meron ka ring responsibility na pigilan yung mga ganitong activity. Dapat nagtatanong ka, bakit dito, tama nga, bakit sa Banban? Ba't napili kami dito? Kasi yung investor bamban. Given nga po itong mga issues ni Mayor Alice na kalusot as mayor habang may questionable documents, would you recommend po ba na to amend the Omnibus election code for future elections? I think ang titignan namin ngayon is how to reform the birth certificate system, process and system in our country. Masyadong naaabuso at masyadong madali. At use technology rin on how to integrate all of this. Meron na tayong national ID. Oh yeah. Bakit hindi natin ma-integrate to sa national ID natin? Kaya nga. Admittedly, maraming kababayan tayo na lalo na yung mga katutubo na sa probinsya, hindi nakakapag-register on time. Admittedly. So babalansehin natin na wag naman masyadong magigpit dahil sa kanila, pero wag naman masyadong madali dahil may nang-aabuso. This is not the first case. Merong 67 cases or 60 plus cases sa PSA kung saan ang mga birth certificate puro peke at nabigay sa mga foreigners. No? Oh, So, hindi to isolated cases. Naaabuso talaga yung pagkuha ng birth certificate. Ang delikado lang ngayon dahil sa birth certificate, pwede ka ng kumandidato. No? Pag nanalo kang mayor, congressman, pwedeng senator, even presidente. Tapos, later on, matutuklasan na yung birth certificate mo pala peke o defective. No? So, dapat i-reform yung pagkuha ng birth certificate at yung process ng birth certificate system natin. Sen, advice na lang sa COMELEC para masiguro nga na transparent po yung mga candidates natin tsaka tama yung iboboto po ng mga taong bayan. Pagiging kandidato, ang requirement lang naman Filipino and read and write no? And then pwede ka ng and ministerial ang COMELEC. Ibig sabihin tanggap lang sila ng tanggap. Unless mayroong mag-file ng kaso, tsaka lang sila aakto. Pero ministerial lang sila, presumption of regularity. Sir, ano yung ire-recommend nyo as far as Alice Go is concerned? Personally, from what I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular, no? And also invalid because of the source of information. But para sa akin, yung pag-a-apply niya, no, in behalf of Hong Sheng puts her in direct connection with Hong Sheng Pogo Company, which is yung unang na-raid. No? So, hindi natin pwedeng tanggalin na wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, mayroon ring letter kami nakita. Inamin nung dating mayor, siya yung kausap in behalf of Hong Sheng. I will air my views as a member of the advisory council, and importante na ma-maintain namin yung integrity ng members ng mga NPC, no? Or this will set a bad precedent. And in fact, nung kumandidato siya in 2022, hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy, no? Yung kanyang independent siya. Nung nanalo siya, normal naman pag nanalo ka, umaalyado ka sa ruling party, umalyado siya sa NPC dahil ang buong Tarlac NPC. Oo. Nakikita ko dyan, it will set a bad precedent. And it's not the type of members that we want for our party. Importante yung mga members namin ay mataas ang kanilang integridad, good moral conduct, and importante rin na hindi nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. Sir, pardon this other Senate-related topic. Yesterday po, according to Senator Joel Villanueva, around 3 to 4 members of the Solid 7 are willing to join the minority bloc. Sir, may we know personally, are you inclined to join the minority or not? Thank you. Pag-uusapan namin to, Herlin,
Itong break na ito, gagamitin namin yung panahon para mag-usap ng mabuti. Para sa akin, ang importante ay paano natin maipasa yung ating mga priority measures, lalo na in education, in ways and means. So paano natin magagawa yan? So pag-uusapan namin mabuti pa. But I talk to them almost regularly. No? But dapat mapag-usapan lang naman. Kasi nga lumabas dun sa hearing at sa dokumento na tumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. At itong taong si Gwen Yee, I'll just show it to you. Parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. So, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wen Yee, nandoon lahat eh. No, consistent nandoon si Wen Yee. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Guo Jong at si Wen Yee traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. No? So, again, based on my investigation and asking around, tsaka yung mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. And she is a Chinese? She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration, yung yung flight records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. So, sir, kung Chinese siya and the father is Chinese? Obviously, Chinese siya. Diba? Obviously, Chinese siya. Kasi in our system, we follow the bloodline. So, kung ano yung parents mo, yun ang nationality mo. Unlike in the US, kung pinanganak ka sa US, regardless of the nationality of your parents, US citizen ka kagad. Dito sa atin is we follow the bloodline. And the legal implications, sir, especially since public official. Well, ang legal implication na una-una yung mga documents na ginamit yung kanyang birth certificate. No? For example, passport niya, hindi na magiging Filipino yung kanyang passport. Yung candidacy niya, because nakasulat doon, are you a Filipino? Ang basis niya, yung birth certificate mo, hindi na magiging basis yung kanyang birth certificate. So may mga implications yan along the way. And other documents na ginamitan ng birth certificate. In my opinion, nagsinungaling yung father niya sa birth certificate. Dahil hindi ito error. Kung error, one time lang in one birth certificate. This is constant information in 4 different birth certificates. So hindi siya clerical error, hindi nakalimutan. He declared it 4 times in 4 different birth certificates. Sir, would you ask Senator Risa to invite sa next hearing itong si Wendy? Yes, I'll ask the chairperson to invite yung parents niya. Of course, ito in line again with expanding our investigation. No? Kasi nga, yung parents niya, or my opinion, parents niya, yung mother niya, is present in all of those corporations. So, kailangan namin malaman saan nanggagaling yung pera na pumapasok dito. Sir, may we get your comment sa yung TikTok video na allegedly sister daw? I'm not sure, no? But isa pa nakita namin, di ko lang dala yung document. Nasabi niya kasi na hindi niya kilala, diba the first hearing, wala siyang kapatid, hindi niya kilala si Sheila Guo. We also saw in the corporate papers na si Sheila Guo is their chief financial officer and treasurer of their company. No? I'll send the group mamaya yung ano. Si Alice is the president of the company. So it's impossible ako yung presidente ng family business. Si Alice ang chief financial officer and treasurer na hindi kayo magkakilala. Diba? So magkakilala talaga sila. It corroborates with the flight records na bumabiyahe silang dalawa. So that alone, she's lying. Hindi excuse yung sabi niya, ayoko na kasing madamay eh. Yun yung kwento niya. But sabi ko, madaling mag-imbento ng kwento. In dokumento, hindi mo ma-imbento. And then, dahil final mo na yan, dati pa eh. So ito yung nakita namin sa dokumento while reviewing all the documents. Kaya yung sinasabi na dapat we do our research, ito yung research na ginagawa namin. Unfair, no? Sa dami ng
ginagawa naming research at pagbabasa. Unfair na sinasabi hindi namin ginagawa yung research na. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.